May mga bagay sa buhay na habang mas hinahabol mo, mas lalo lang silang lumalayo. Napansin mo ba yon? Minsan akala natin kailangan nating pilitin ang lahat. Pero doon lang tayo napapagod at nadidismaya. What if I told you na hindi lahat ng gusto mong makuha ay dapat mong habulin? And the moment you stop chasing, that's exactly when life starts working in your favor. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 12 bagay na hindi mo dapat hinahabol kung gusto mong magkaroon ng mas tahimik na isip, mas masayang buhay, at mas maraming opportunities na kusang dumarating. Kaya kung handa ka ng bitawan ng mga bagay na unti-unting umuubos ng peace mo at gusto mong matutunan kung saan talaga dapat ilaan ang oras at energy mo, make sure na panoorin mo ang video hanggang dulo. Dahil baka isa sa mga bagay na hinahabol mo ngayon ang mismong pumipigil sa'yo para maging tunay na masaya at successful. Number 1, huwag mong habulin ang mga taong may ayaw sa'yo. Isa sa pinakamalaking pagkakamali na pwede mong gawin sa buhay ay ang ubusin ng oras at energy mo sa paghahabol sa taong malinaw namang ayaw sa'yo. Let's be honest, hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mahalin ka, para lang tanggapin ka, o para lang pahalagahan ka ng isang tao. Kung kailangan mong habulin ang atensyon nila, laging ikaw ang unang nagme-message, laging ikaw ang nag-a-adjust, at parang ikaw lang ang may effort sa relasyon. Baka oras na para tanungin ang sarili mo, worth it pa ba ito? The right people will never make you beg for their time, respect, or love. Hindi ibig sabihin na kulang ka. Hindi ibig sabihin na may mali sa'yo. Ang ibig sabihin lang, hindi kayo para sa isa't isa. At okay lang yun. Hindi lahat ng tao ay nakatakdang manatili sa buhay mo. Minsan, mas nasasaktan tayo dahil umaasa pa rin tayong balang araw magbabago ang isip nila. Pero habang hinahabol mo ang maling tao, baka hindi mo napapansin na napapabayaan mo na ang sarili mo. You're sacrificing your peace just to win someone who never wanted to stay. Tandaan mo ito, kapag gusto ka ng isang tao, hindi mo na siya kailangang habulin. They will make time for you. They will appreciate your presence. They will choose you without making you question your worth every single day. Kaya imbis na habulin ng taong ayaw sa'yo, habulin mo ang growth mo. Improve yourself. Build your confidence. Love yourself enough to walk away from people who only see your value kapag nawawala ka na. Because the moment you stop chasing the wrong people, you create space for the right ones to enter your life. Remember this, never beg for a seat at a table where your presence is not appreciated. Know your worth, protect your peace, and choose yourself. Dahil ang tamang tao, kusang lalapit at mananatili yon. Number 2, huwag kang maghabol ng atensyon sa social media. Sa panahon ngayon, napakadaling mahulog sa bitag ng paghahabol ng atensyon sa social media. Parang gusto natin na bawat post ay maraming likes, maraming hearts, maraming comments, at maraming shares. Kapag konti ang engagement, pakiramdam natin parang kulang ang halaga natin. But your worth is never measured by numbers on a screen. Hindi mo kailangang gumawa ng kung ano-anong bagay para lang mapansin ng ibang tao. Hindi mo kailangang magpanggap na masaya kahit wasak ka na sa loob. Hindi mo kailangang mag-flex ng mga bagay na hindi mo naman talaga kayang panindigan. Because chasing attention is exhausting. The more you crave validation from strangers, the more you lose connection with your real self. Napansin mo ba? May mga taong halos buong araw nakaabang kung sino ang nag-like sa post nila, kung sino ang nag-view ng story, o kung bakit walang nag-comment. Ang mood nila ay nakadepende na sa reaksyon ng ibang tao. Kapag maraming likes, masaya sila. Kapag konti, bigla silang nalulungkot. Pero bakit mo hahayaang kontrolin ng isang app ang self-worth mo? The people who truly matter won't measure your value based on your followers or your viral post. Ang tunay na nagmamahal at nagpapahalaga sa'yo ay hindi tumitingin sa dami ng reaksyon mo. Nakikita nila ang tunay mong pagkatao kahit walang camera, kahit walang filter, at kahit walang audience. Mas maganda pang gamitin ang social media bilang tool para matuto, para mag-inspire, at para makipag-connect kaysa gawin itong sukatan ng halaga mo bilang tao. Remember, likes don't pay your bills. Comments don't define your character. And followers don't determine your future. Ang tunay na success ay kung gaano ka kapayapa kapag wala kang kailangang patunayan sa kahit sino. Kaya imbis na habulin ang atensyon sa social media, habulin mo ang personal growth. Build real skills, create real memories, strengthen real relationships. Dahil sa totoong buhay, mas mahalaga ang taong totoong nandyan para sa'yo
kaysa sa libu-libong followers na hindi ka naman talaga kilala. At tandaan mo ito, attention is temporary, but character lasts forever. Kapag ang focus mo ay maging mas mabuting tao kaysa maging sikat, darating ang respeto at tamang opportunities nang hindi mo kailangang habulin ang spotlight. Number 3, huwag mong habulin ang taong paulit-ulit kang sinasaktan. Akala kasi natin, kapag mas minahal natin sila, balang araw, magbabago rin sila. Iniisip natin na baka kulang lang tayo sa effort, sa understanding, o sa pasensya. But the truth is, hindi lahat ng taong mahal mo ay marunong kang pahalagahan. At hindi lahat ng paulit-ulit mong pinapatawad ay natututo sa pagkakamali nila. Kapag ang isang tao ay paulit-ulit kang sinasaktan, hindi na yan simpleng pagkakamali. It's already a pattern. Isang cycle na habang tumatagal, mas nauubos ang self-respect mo. Mas nawawala ang confidence mo. At mas nasasanay kang tanggapin ang treatment na hindi mo naman talaga deserve. Unti-unti mong kinukumbinsi ang sarili mo na okay lang. Kahit sa totoo lang, every time na nasasaktan ka, may parte ng pagkatao mo ang unti-unting nawawala. Tandaan mo, love should never cost you your peace. Kung bawat araw ay puno ng pagdududa, iyakan, overthinking, at emotional pain, baka hindi na pagmamahal ang dahilan kung bakit ka nananatili. Baka takot ka lang magsimula ulit, o takot kang mag-isa. But being alone is far better than staying with someone who makes you feel lonely even when they're beside you. Hindi mo kailangang habulin ng taong malinaw namang pinipiling saktan ka kaysa mahalin ka. Ang tamang tao ay hindi ka pipilitin na magmakaawa para sa respeto, para sa oras o pagmamahal. Hindi mo kailangang ipaglaban ang isang relasyon na ikaw lang lumalaban. Ang pinakamalaking act of self-love ay ang marunong kang umalis dahil pinili mong iligtas ang sarili mo. Remember this, people who truly value you will never make you question your worth over and over again. Stop chasing people who keep breaking your heart. Start choosing yourself. Because the moment you respect your own value, you make room for people who will love you the way you deserve. Number 4, huwag mong habulin ang mga material na bagay para lang magpa-impress. Let's be honest, wala namang masama sa pagbili ng magagandang gamit. Deserve mo namang i-enjoy ang pinaghirapan mo. Pero ibang usapan na kapag ang dahilan mo sa pagbili ay para lang mapabilib ang ibang tao. Kapag ang goal mo ay makakuha ng likes, compliments, o para lang inggitin ng iba, panandalian lang ang saya niyan. After a few days, may bago na namang uso. May mas bagong gadget, mas mamahaling kotse, o mas branded na gamit ang iba. The race never ends. Huwag mong hayaang maubos ang pera mo sa lifestyle na hindi mo naman talaga kailangan. Maraming taong mukhang mayaman sa social media, pero baon naman sa utang sa totoong buhay. They're buying things they can't afford just to impress people who don't even care. At ang masakit, kapag nawala na ang atensyon ng mga tao, ikaw pa rin ang magbabayad ng bills. Real success is not about wearing expensive brands or owning luxurious things. The real success is having peace of mind, financial freedom, at kakayahang bumili ng gusto mo nang hindi kinakailangang patunayan ng sarili mo sa kahit kanino. Hindi mo kailangang gawing audience ang buong mundo para lang maramdaman mong successful ka. Remember this, people who genuinely value you won't measure your worth by the phone you use, the shoes you wear, o kung gaano kamahal ang mga gamit mo. They will remember your character, your kindness, at kung paano mo sila pinakitunguhan. Ang mga taong umuhusga sa'yo base lang sa material na bagay ay hindi dapat maging basihan ng self-worth mo. So instead of chasing an image, build a life that gives you real happiness. Invest in your skills, your health, your family, at sa mga experience na magpapayaman sa pagkatao mo. Because at the end of the day, it's not about looking rich, it's about living well. And trust me, that's a flex that no amount of luxury can ever replace. Number 5, huwag mong habulin ang approval ng lahat. Isa sa pinakamalalaking pagkakamali na pwede mong gawin sa buhay ay ang subukang mapasaya ang lahat. Sounds good in theory, but impossible in reality. Kahit anong kabutihan ang gawin mo, may masasabi at masasabi pa rin ang ibang tao. Kahit ibigay mo ang best mo, may makakakita pa rin ng mali. That's just how life works. Kapag lagi mong hinihintay ang approval ng ibang tao bago ka kumilos, unti-unti mong ibinibigay sa kanila ang kontrol ng buhay mo. Imbis na sundin mo ang gusto mo, ang pangarap mo, at ang alam mong tama, mapipilitan kang gumawa ng desisyon base sa opinyon ng iba. Before you know it, you're living their expectations instead of your own dreams.
The truth is, hindi pare-pareho ang standards ng mga tao. Ang papalakpakan ng isa, maaaring pintasan ng iba. Ang ikatutuwa ng isang tao, maaaring ikadismaya ng iba. Kaya kung ang goal mo ay ma-approve ng lahat, you'll spend your whole life chasing something you'll never catch. Mas mahalaga ang respeto sa sarili kaysa sa approval ng buong mundo. Kung alam mong mabuti ang intensyon mo, wala kang inaagrabyado at ginagawa mo ang tama, hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa bawat taong may opinyon. Your life doesn't need everyone's permission to move forward. Tandaan mo, ang mga taong tunay na nagmamahal at sumusuporta sa'yo ay hindi hihilingin maging ibang tao ka para lang matanggap ka nila. They will appreciate you for who you are, hindi para sa kung gaano ka kagaling mag-please ng iba. So stop chasing everyone's approval. Hindi mo trabaho ang kumbinsihin ang buong mundo na karapat-dapat ka. Ang trabaho mo ay maging totoo sa sarili mo, patuloy na mag-grow at mamuhay ayon sa values mo. Because the moment you stop living for applause, you finally start living in freedom. And that's one of the most powerful feelings you'll ever experience. Number 6, huwag mong habulin ng mga uso na hindi tugma sa values mo. Hindi lahat ng sikat ay tama at hindi lahat ng viral ay dapat mong gayahin. Sa panahon ngayon, napakadaling madala sa uso. Isang video lang ang trending, gusto na agad nating sumabay. Isang challenge ang sumikat, pakiramdam natin, kailangan din nating gawin para hindi tayo mapag-iwanan. Just because everyone is doing it doesn't mean it's the right thing for you. Kapag hinahabol mo ang bawat trend, kahit labag na ito sa values at prinsipyo mo, unti-unti mong nawawala ang tunay mong pagkatao. Imbis na ikaw ang may kontrol sa buhay mo, ang social media na ang nagdidikta kung paano ka dapat kumilos, magsalita, manamit, o mamuhay. You're no longer living with purpose. You're simply following the crowd. Mas nakakapagod ang laging makisabay kaysa ang maging totoo sa sarili mo. Every week, may bagong uso, may bagong issue, may bagong standard, at bagong dapat habulin. If you keep chasing all of them, you'll never feel content because the internet never stops moving. Habang sinusubukan mong habulin ang latest, may panibago na namang lalabas. Ang mga taong may matibay na values ay hindi madaling matangay ng uso. Marunong silang pumili kung ano ang makakabuti sa kanila at kung ano ang dapat nilang iwasan. They don't do things just to get views, likes, or validation. They make decisions based on character, not on popularity. Always remember this. Trends come and go, but your character stays with you. Ang reputasyon mo, ang integridad mo, at ang mga prinsipyong pinaninindigan mo ay mas mahalaga kaysa sa ilang araw na kasikatan. Hindi mo kailangang gawin ang ginagawa ng lahat para maging relevant. Kaya wag mong habulin ang mga uso na hindi tugma sa values mo. Mas okay namang pag-iwanan ng uso kaysa mapalayo sa taong gusto mong maging. Because in the end, people may forget what was trending yesterday, but they will always remember the kind of person you chose to be. Number 7, wag mong habulin ang mga bagay na wala kang kontrol. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit maraming taong laging stressed, frustrated, at emotionally drained ay dahil pilit nilang kinukontrol ang mga bagay na wala naman talaga sa kamay nila. Gusto nilang kontrolin ang iisipin ng ibang tao, ang mangyayari bukas, ang magiging desisyon ng iba, o kahit ang bawat sitwasyon sa buhay. But the more you try to control everything, the more you end up feeling powerless. Hindi mo kontrolado kung paano ka tratuhin ng ibang tao, pero kontrolado mo kung paano ka magre-react. Hindi mo kontrolado kung may taong iiwan ka, pero kontrolado mo kung paano ka babangon pagkatapos. Hindi mo kontrolado ang opinyon ng buong mundo, pero kontrolado mo kung bibigyan mo ba ito ng kapangyarihang sirain ang peace of mind mo. Minsan, ubos na ubos ang energy natin kakaisip sa mga what if. What if mag-fail ako? What if husgahan nila ako? What if hindi mangyari ang plano ko? Pero habang nakatuto ka sa mga bagay na hindi mo kayang baguhin, nakakalimutan mong kumilos sa mga bagay na kaya mo namang gawin ngayon. That's when real progress begins. When you focus on your actions instead of your fears. Life will always be unpredictable. May mga pagkakataong hindi mangyayari ang gusto mo kahit ibigay mo na ang best mo. May mga taong hindi ka maiintindihan kahit gaano ka pa kaayos magpaliwanag. At may mga sitwasyong hindi talaga aayon sa plano mo. Pero hindi ibig sabihin nun ay tapos na ang laban. It simply means kailangan mong matutong mag-adjust at magpatuloy. Kapag tinanggap mo na hindi mo kailangang kontrolin ang lahat, mas gumagaan ang buhay. Mas nakakahinga ka.
mas nagiging kalmado ka. Mas natututo kang magtiwala sa proseso at mag-invest ng oras at lakas sa mga bagay na talagang maepekto sa future mo. That's real strength. Not controlling everything, but knowing what deserves your attention. Kaya wag mong habulin ang mga bagay na wala kang kontrol. Ituon mo ang oras mo sa mindset mo, sa character mo, sa mga desisyong ginagawa mo araw-araw, at sa mga pangarap na kaya mong pagtrabahuhan. Because the moment you stop fighting what you can't control, you finally gain the freedom to focus on what truly matters. You finally gain the freedom to focus on what truly matters. And that simple shift changes your entire life. Number 8, huwag kang maghabol ng instant success. Sa panahon ngayon, parang gusto na nating makuha ang lahat ng mabilisan. Isang click lang, may pagkain na. Isang viral video lang, pwedeng sumikat. Kaya tuloy, maraming tao ang naniniwalang dapat mabilis din ang tagumpay. Kapag ilang buwan pa lang silang nagsisimula, pero wala pang malaking resulta, naiisip agad nila na baka hindi sila para roon. But real success doesn't work that way. Ang mga pinakamagagandang bagay sa buhay ay hindi nabubuo overnight. Ang isang matibay na negosyo, isang successful na career, o kahit ang magandang relasyon, lahat ng yan dumadaan sa mahabang proseso. May mga araw na puno ng pagod, may mga pagkakamali, may mga failures, at may mga pagkakataong gusto mo nang sumuko. Pero yun mismo ang humuhubog sa'yo para maging handa sa tagumpay. Marami tayong nakikitang success stories sa social media. Pero ang hindi natin nakikita ay ang mga taon ng paghihirap, rejection, at sacrifices na pinagdaanan nila bago sila umabot sa puntong yon. We often see the highlight reel, but we don't see the behind the scenes. Kaya wag mong ikumpara ang chapter 1 mo sa chapter 20 ng ibang tao. Kapag masyado mong hinahabol ang instant success, madali kang ma-frustrate. Gusto mong mabilis ang resulta, kaya minsan napapabayaan mo ang proseso. May iba pang napipilitang gumawa ng shortcut, manloko pa ang iba, o sumabay sa mga bagay na alam nilang mali para lang mapabilis ang pag-asenso. Pero tandaan mo, anything built too fast can also fall apart just as fast. Ang tunay na success ay hindi lang tungkol sa pagdating sa finish line. It's about the person you become habang papunta ka roon. Habang patuloy kang natututo, nag-i-improve at bumabangon sa bawat pagkatalo, mas tumitibay ang karakter mo. At kapag dumating na ang tagumpay, mas kaya mo itong panindigan dahil pinaghirapan mo ito. Kaya wag mong habulin ang instant success. Habulin mo ang consistency, disiplina, at continuous growth. Kahit mabagal ang usad mo, ang mahalaga ay hindi ka tumitigil. Because slow progress is still progress. Tandaan mo, hindi karera ang buhay mo. Ang pinakamahalaga ay makarating ka sa destinasyon ng may integridad, may karunungan, at may kapayapaan sa puso. Number 9, huwag mong habulin ang opportunities na hindi para sa'yo. Real talk, hindi lahat ng opportunity na dumarating ay opportunity na dapat mong kunin. Minsan, dahil sa takot nating maiwan o mawala ng tsansa, oo lang tayo ng oo. Kapag may bagong negosyo, gusto nating sumali. Kapag may bagong sideline, gusto rin nating subukan. Kapag may alok na mukhang maganda, agad tayong nai-excite. But not every open door is meant for you. May mga pagkakataon ng isang opportunity ay mukhang maganda sa umpisa. Pero habang tumatagal, mapapansin mong inilalayo ka nito sa mga priorities mo, sa values mo, o sa tunay mong goals. Minsan kumikita ka nga ng pera, pero nawawala naman ang oras mo sa pamilya. Minsan sumisikat ka nga, pero nawawala naman ang peace of mind mo. Hindi lahat ng mukhang success ay tunay na success. Isa sa pinakamahalagang skill sa buhay ay ang marunong magsabi ng no, dahil alam mo kung saan mo gustong dalhin ang buhay mo. Every time you say yes to the wrong opportunity, you might be saying no to the right one. Huwag mong ikumpara ang journey mo sa journey ng ibang tao. Ang opportunity na nagdala sa kanila sa tagumpay ay maaaring hindi yun ang landas na para sa'yo. Iba-iba tayo ng calling, iba-iba tayo ng timing, at iba-iba rin tayo ng purpose. Just because it worked for someone else doesn't mean it's the best path for you. Remember this, hindi nasusukat ang talino sa dami ng opportunity na tinanggap mo. Mas nasusukat ito sa dami ng opportunity na marunong mong tanggihan. Dahil ang taong may malinaw na direksyon ay hindi basta-basta nadidistract ng bawat magandang alok na dumarating. Kaya wag mong habulin ang opportunities na hindi para sa'yo. Piliin mo ang mga pagkakataong magpapalapit sa goals mo, magpapalago sa karakter mo,
at magbibigay sa'yo ng tunay na fulfillment. Because the right opportunity won't just make you successful, it will also help you become the person you're meant to be. Number 10, huwag kang makipagkumpetensya sa buhay ng ibang tao. Isa sa pinakamabilis na paraan para mawalan ng saya sa sarili mong buhay ay ang gawing kompetisyon ang buhay ng ibang tao. Sa panahon ng social media, napakadaling mahulog sa bitag ng comparison. Makikita mong may bagong sasakyan ng isa, may sariling bahay na ang iba, may successful na negosyo, mas maganda ang katawan, o mas maraming followers. At bigla mong maiisip kung bakit sila meron na, ikaw wala pa. But the truth is, you're comparing your real life to someone else's highlight reel. Kapag lagi mong tinitingnan ang takbo ng buhay ng iba, unti-unti mong nakakalimutan ang sarili mong journey. Imbis na mag-focus ka sa goals mo, napupunta ang oras mo sa kakakumpara. Hindi mo na napapansin ang sarili mong progress dahil ang lagi mong sinusukat ay ang layo ng narating ng ibang tao. And that's a race you will never win. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang timeline. May mga taong maagang nagtagumpay at meron ding mas huli pero mas tumagal ang success. May mga taong mabilis kumita ng pera habang ang iba naman ay dahan-dahang bumubuo ng matatag na pundasyon. Hindi ibig sabihin na nahuhuli ka ay talo ka na. Delayed doesn't mean denied. It simply means your story is unfolding at a different pace. The only person you should compete with is the person you were yesterday. Kung mas mabait ka ngayon, mas disiplinado, mas matalino, at mas malapit sa mga pangarap mo kaysa noong nakaraan, panalo ka na. Hindi mo kailangang lampasan ng ibang tao para masabing successful ka. Ang tunay na tagumpay ay ang patuloy mong pag-improve sa sarili mong buhay. Tandaan mo, ang inggit ay kumakain ng kapayapaan. Pero ang gratitude ay nagbibigay ng contentment. Kapag natuto kang pahalagahan ng mga biyayang meron ka, habang patuloy kang nagsisikap para sa mga pangarap mo, mas magiging magaan ang pakiramdam mo. You stop chasing other people's lives and start building a life that truly makes you happy. Kaya huwag mong habulin ng kompetisyon sa buhay ng ibang tao. Huwag mong gawing sukatan ng halaga mo ang achievements nila. Focus on your own lane. Trust your own timing. At ipagpatuloy mo lang ang pag-unlad araw-araw. Because at the end of the day, your greatest victory is not becoming better than someone else. It's becoming the best version of yourself. Number 11, huwag mong habulin ang happiness na nakadepende sa ibang tao. Isa sa pinakamabigat na dalahin sa buhay ay kapag ang kaligayahan mo ay nakasalalay sa ibang tao. Kapag pakiramdam mo, magiging masaya ka lang kapag may nagmamahal sa'yo, kapag may nag-a-approve sa'yo, o kapag may laging nagbibigay sa'yo ng atensyon. Lahat naman tayo gusto ng pagmamahal at apresasyon. Pero kapag doon na umiikot ang buong mundo mo, doon nagsisimula ang problema. Kapag ibang tao ang pinanggagalingan ng happiness mo, nawawala rin ang saya mo sa tuwing nagbabago sila. Kapag hindi sila nag-message, nalulungkot ka. Kapag hindi nila napansin ang effort mo, parang nawawalan ka ng halaga. Kapag umalis sila sa buhay mo, pakiramdam mo gumuho na rin ang buong mundo mo. That's because you gave someone else the power to control your emotions. The truth is, people change. May mga taong darating at may mga taong aalis. May mga mangangakong mananatili pero hindi rin pala. Kung ang buong kaligayahan mo ay nakatali sa presensya ng isang tao, palagi kang matatakot na mawala siya. At ang takot na yon ang sisira sa peace of mind mo. Hindi ibig sabihin ito na huwag kang magmahal o huwag kang maging close sa ibang tao. Ang ibig sabihin lang, huwag mong kalimutan ang sarili mo habang minamahal mo ang iba. Love people, but don't lose yourself in the process. Ang pinakamagandang relasyon ay dalawang buo at masayang tao na piniling samahan ng isa't isa. Kapag natuto kang maging masaya, kahit ikaw lang, mas magiging healthy ang relationships mo. Hindi ka na magiging clingy dahil sa takot na iwan. Hindi ka na magmamakaawa para lang manatili ang isang tao. Hindi mo na kailangang pilitin ng mga taong ayaw nang manatili. You'll choose people because they add joy to your life, not because they're the only source of it. Kaya huwag mong habulin ang happiness na nakadepende sa ibang tao. Hanapin mo muna ang kapayapaan sa sarili mo. Alagaan mo ang growth mo at matutong mahalin ang sarili mo. Because when your happiness comes from within, walang sino man ang madaling makakaagaw nito. At kapag dumating ang tamang mga tao sa buhay mo, hindi sila ang bubuo sa'yo. Dadagdag lang sila sa saya at katahimikang matagal mo nang natagpuan sa sarili mo. Number 12, huwag kang magmadali sa timeline ng buhay. Isa sa pinakamalaking pressure na naranasan ng maraming tao ngayon ay ang pakiramdam
na nahuhuli na sila sa buhay. Kapag nakikita mong may kaibigan ka ng may sariling bahay, may bagong kotse, successful ng negosyo, o may sarili ng pamilya, minsan mapapatanong ka sa sarili mo, bakit parang ako nandito pa rin? But life is not a race, and success has no universal deadline. Ang problema sa pagmamadali ay hindi lang ang stress na naibibigay dito. Dahil gusto nating makahabol, napipilitan tayong gumawa ng mga desisyong hindi pa tayo handa. May pumapasok sa trabahong ayaw nila, pumapasok sa relasyong dahil lang sa pressure ng edad, o gumagastos ng sobra para lang magmukhang successful. In the end, hindi sila masaya dahil ang mga desisyon nila ay ginawa para sumabay sa timeline ng ibang tao, hindi sa sarili nilang timeline. Tandaan mo, bawat tao ay may kanya-kanyang journey. May mga taong maagang nagtagumpay at meron ding mas huli pero mas matatag ang naging pundasyon. Ang isang puno ng kawayan ay hindi agad tumataas sa unang mga taon dahil inuuna nitong palakasin ang mga ugat nito. At kapag handa na ito, mabilis na itong lumalago. Ganon din sa buhay. Minsan, ang mga panahong pakiramdam mo ay walang nangyayari, ang siya palang panahon na inihahanda ka para sa mas malalaking pagkakataon. Stop comparing your behind the scenes to someone else's highlight reel. Ang nakikita mo sa social media ay maliit na bahagi lang ng buhay ng isang tao. Hindi mo nakikita ang mga luha, mga failure, sacrifices at sleepless nights na pinagdaanan nila bago nila narating ang kinalalagyan nila ngayon. Kaya huwag mong isipin na nahuhuli ka dahil lang iba ang takbo ng kwento mo. Mas mahalagang umusad ng dahan-dahan pero sigurado kaysa makarating ng mabilis pero hindi ka naman handa. Hindi masama ang maging ambitious. Pero huwag mong hayaang sirain ng pressure ang joy ng journey mo. Celebrate your small wins. Appreciate your progress. At magtiwala ka na bawat hakbang na ginagawa mo ngayon ay may dahilan. Kaya huwag mong habulin ang timeline ng ibang tao. Habulin mo ang growth, ang consistency, at ang pagiging mas mabuting tao araw-araw. Because your life is unfolding in its own perfect season. Hindi ka nahuhuli. Hindi ka late. You're simply growing at the pace that's preparing you for the life you're meant to live. And when your time finally comes, you'll realize that the wait was never wasted. Kung umabot ka hanggang dito, tandaan mo na hindi lahat ng bagay sa buhay ay dapat habulin. The more you chase, the more you lose yourself. Pero kapag pinili mong mag-grow, mag-heal, at mag-focus sa mga bagay na talagang mahalaga, kusa ring darating ang tamang tao, tamang opportunities, at tamang blessings sa tamang panahon. Always remember, your value is not measured by who accepts you, how many people notice you, o kung gaano ka kabilis umabot sa success. Ang tunay na panalo ay magkaroon ng peace of mind, self-respect, at buhay na hindi umiikot sa approval ng ibang tao. Stop chasing everything. Start becoming the person na hindi kailangang humabol dahil ang tamang bagay ang kusang lalapit sa kanya. Kung may natutunan ka sa video na ito, don't forget to like, share, at subscribe para mas marami pa tayong mapag-uusapan tungkol sa self-growth, mindset, at life lessons na makakatulong sa'yo araw-araw. I-comment mo rin sa baba kung ano ang sagot mo rito. Ano ang isang bagay na pinili mo ng tigilang habulin? Baka ang kwento mo ang maging inspirasyon ng iba. Maraming salamat sa panonood. Stay safe, stay humble, keep growing. And I'll see you in the next video.